Iniisip ko pa kung ipupush ko ba talaga mag-hiking. No problem, okay. Thank you. Parang gusto ko lang naman kumain. Hindi ko naman gusto na ma-inlove. President's Park. Cheers, guys! My name is Nur Sultan. Nur Sultan? Yun yung nagastos ko sa aking 1 week dito sa Kazakhstan. Hi guys! May pa-entrance pa. Hi guys, welcome back to my channel. So it's another beautiful, sunny, cold, fantastic day here in Almaty in Kazakhstan. Meron akong few not so sad news naman, but first of all, na-cancel yung tour natin today. So supposed today, for our last day, we are going to the Big Almaty Lake here in Kazakhstan. So nag-book na ako ng tour kasi pag winter, medyo mahirap kasi puntahan yung Big Almaty Lake during the winter lang. Kasi may mga areas na because of the snow, may mga road closure. So medyo mahirap siya puntahan, i-DIY. So sabi ko magtutour na ako. However, nag-text sila kagabi na na-cancel daw yung tour. Siguro for various reasons, pwedeng hindi umabot yung number of participants or because of the road nga, baka may mga road closure. Ang binuko kasi na tour is yung parang kasama na lahat ng transportation. Pwede namang i-DIY ang Big Almaty Lake, guys. However, mag-Yandex Go or magta-taxi ka papunta sa parang base. Tapos, yung papunta sa mismong lake kasi, medyo mahirap siya puntahan. Kailangan kang either mag-hiking, pangalawa is mag-motor-motor, or sumakay ka ng taxi. Pero based sa mga nakakausap ko dito sa hotel ng mga Pilipino, mahal daw yung sinisingil ng mga taxi doon. Ang option mo talaga, mag-rent ka ng motor or mag-hiking. Pag mag-rent ka naman doon ng motor, sabi ng mga Pilipino, medyo delikado kasi nga winter. So may mga bangin daw kasi yung dito. So medyo madulas din yung daan. Sabi ko, natatakot naman ako magmotor. Kaya ko naman magmotor, pero hindi rin ako super galing. So ang last option is mag-hiking. Kaso, parang wala ako sa mood mag-hiking. Sorry na guys, kasi in the past few days, nag-hiking tayo sa Shimbulak. Diba dapat mag-cable car, pero napa-hiking tayo. Tapos nung isang araw, nag-hiking tayo sa yung lake din. Ano nga ba yun? Kolsay Lake. Tapos yung sa canyon, nag-hiking din tayo sa may canyon. Sabi ko, parang puro na lang ako hiking dito sa Kazakhstan. Yung prinsesang mahinhin, naging prinsesang sporty. Nag-iba yung branding ko. Sabi ko, sige na nga, hindi na lang ako pupunta doon. Maybe we have reasons to go back, no? Mas maganda kasi puntahan ang Big Almaty Lake during the other seasons like autumn, spring, yan. Spring, autumn. Ang ganda ng Kazakhstan, guys. Spring, autumn, or summer kasi blue na blue yung lake. Although ngayon naman winter, minsan nag-ice yung lake. Tapos maganda rin naman kasi may snow. Ayun nga lang, mag-hike ako ng 2 to 3 hours papunta. Sabi ko, deserve ko ba mag-hiking? Or mag-chill na lang tayo dito sa city, no? Isa pa sa mga problems ko din is yung cash. Kasi nga nakaset na yung utak ko na naka-tour na ako today, binayaran ko na lahat, so wala na akong gagastusin. So yung cash ko limited na lang siya. Parang sakto na lang for mga taxi papuntang airport, kasi bukas alis na rin tayo. So sabi ko, mag-withdraw pa ba ako ng bagong cash para sa Big Almaty Lake or wag na lang, no? Siguro puntahan na lang natin siya some other time. Balikan na lang natin yung Kazakhstan. Nakapunta na naman tayo dito sa Kolsay Lake, Kaindy Lake, magaganda rin yung mga yon. But if you have the time at natuloy yung tour nyo or gusto nyo lang i-DIY, pwede naman guys, punta kayo sa Big Almaty Lake, especially some other seasons. Iniisip ko pa kung ipupush ko ba talaga mag-hiking or kasi parang sayang naman yung ating freshness or maganda-gandahan na lang tayo dito sa city. Ang ganda, no? Kasi last day na rin natin today dito sa Almaty kasi bukas pupunta na tayo sa another country, Uzbekistan. Ano guys, anong decision natin? Hindi pa rin ako makapag-decide. Parang kota na rin naman ako sa lake kasi maganda rin naman yung napunta natin ng mga lakes, no? Kota na rin naman ako sa snow, nagsimbullak na tayo, tsaka yung mga Kolsay, Kaindy Lake, may snow din doon. Tapos tinanong ko pala yung tour guide namin, yung energetic na tour guide namin doon sa Kolsay Lake, kung saan niya recommended na kumain dito sa city. Sabi niya, Navat. Try ko daw yung Navat. Nag-search ako ng Navat. Maraming Navat dito sa Almaty. Pero merong malapit na kainan dito sa hotel. Kanina na-search ko 4-minute walk lang. Siguro tara kain muna tayo. Tapos mag-decide tayo after natin kumain kung, ayan, 150 meters lang palang. Lapit lang. Ayan, 2-minute walk lang from where I am. Doon.
Tapos tatawid tayo dun sa kabila. Okay, kain muna tayo. Baka pag nakakain tayo, magkaroon tayo ng energy na makapag-decide kung magsi-city tour na lang ba tayo or magbibig Almaty Lake. Kasi may mga hindi pa ako napupuntahan din naman dito sa city. Tapos sabi nung mga nakilala ko from AirAsia, meron daw Christmas night market dito. So pwede rin naman tayo mag-ganon, Christmas night market. Ang linis ng city nila. Tsaka yung sidewalk. Sobrang ano naman doon, clap naman sa Kazakhstan. Grabe yung sidewalk nila, guys. Parang mas malaki pa yung sidewalk kaysa sa mismong highway. Tsari, hindi naman. Pero grabe yung sidewalk nila. Kaya ang sarap maglakad-lakad, oh. Kasi parang ano talaga siya, meant for walking. Tapos sabi pa lang nakilala ko sa bathhouse, ano tawag doon? Or Arasan. Sabi niya, I know na Kazakhstan is not that clean. Pero may mga napuntahan daw siya na ibang countries na madumi din daw talaga. So sabi ko, hindi pa clean sa iyo yung Kazakhstan? Para sa akin, ano tawag mo dito kung hindi to clean? Kamusta naman sa amin? Di ba? Di ba? Ang clean kaya, oh. Kasi may mga bus stops dito. Urban Nomad. Ay, ito na. Ito na ba yung Navat? Xerox. Hala, nag-work ako dyan before. Ayan guys, Xerox company. Nag-work ako dyan before ako mag-take ng board exam. Diba kasi we came from a not so well-off background. So pagka-graduate ko, sabi ko magtatrabaho na ako kasi kailangan ko na makatulong sa pamilya. So hindi muna ako nag-take ng board exam, nag-work muna ako. Nag-work ako dyan sa Xerox. Pinagsabay ko siya, nag-work ako sa Xerox, tapos nagre-review ako for the board exam. Tapos sabi ko na parang hindi ako papasa, ang hirap kasi. Sabi ko, nag-resign ako like 2 months before the board exam. Nag-resign na ako kasi kailangan ko talaga mag-focus sa pagre-review. But yeah, na-miss ko lang yung Xerox. Hi to my Xerox workmates. Ay, ito na. Ito na yata yung Navat. Ayun, oh. Navat. Ang lapit lang. Ang lapit lang. So, sabi ng tour guide ko, dito daw mayroong mga local Kazakh cuisines. Kung gusto ko daw. Ayan, oh. Mukhang mga local yung pagkain nila. Pero, kaya naman pumasok. Ang family ba to? 24/7, no? 24/7. So, nakakain ako ng plov, no? Sobrang gusto ko yung plov. May mga napapanood ako na so-so lang sa kanila. May mga iba naman na gusto nila. Ako personally, gusto ko yung plov. Hindi ko alam kung bakit. Akala ko nga hindi ko magugustuhan kasi baka masyadong matapang. Hindi pala ganun, hindi pala matapang yung lasa. Gusto ko siya. Pero puro ako plov. Gusto ko naman mag-try ng horse meat, yung Bishmarhak ba yan? Bishmarhak. Pero sabi ng tour guide namin, itry ko daw yung lamb. Ang dami niya namang gustong ipatry. Ano ba, mag-horse meat ba tayo or maglalamb? Tara, check natin yung menu nila. Tara, pasok tayo dito guys. Navat. Ay, papasok din sila. Pwede kayang solo traveler dito. Ay, ayan. Ang cute ng restaurant. For one? Yeah. Hello. Okay, sure. Second floor here? Okay, thank you. Ayan guys, ang cute ng kanilang restaurant. Makulay. Sa second floor daw ako kasi mag-isa lang ako. Dito kasi sa first floor nila pang big groups. Ayun no, mga ang gaganda ng mga mesa nila. Pero parang pang family. Second floor daw tayo. Ay, ito lang pala yung second floor. Welcome to Navat. Hello. One person? Yeah. One person, please. This place. Okay. Ah, ang ganda. Wow. Thank you so much. You vlogger? Yeah, vlogger. I can stay here though. Yeah. Ang ganda guys. Wow, ang ganda. Shout out to our tour guide kay Nus. Good job yung recommendation guys. Navat, ganda ng aesthetics. Para kang nasa Turkey. Napapanood ko sa mga Turkey. Sa Turkey yung may mga balloon-balloon. Tsaka ang smiley face ng mga tao dito. No? Yung mga waiter, friendly. Yung order. Wala silang, minsan may mga QR code lang sila sa mesa. Kaso wala naman dito. Navat. Maxam. Oh. My name is Milas. Hi. This is Chad. What is this? This is like an Ira, you know? Ah, okay. Maybe, yeah, like a cow milk. Cow milk. Salty cow For milk. eating the food. Is it okay if you can? No problem. No problem. Okay. Thank you. Yeah, I'm such a human man. Wow, no problem. Please, menu, English menu. Okay. And the dessert menu. Okay. Thank you so much. Meron silang binibigay na parang, ito daw, parang salty cow milk. May natin inumin. Inom muna tayo. Ay, pili muna tayo ng menu. Ang babait nila, di ba? So, Navat.
Ay, wait lang. Di ba sabi ko na, is it okay if makikita ka sa camera? Sabi niya, no problem. Sabi niya, I'm a lucky man. Parang maswerte daw siya na nasa video siya. Di ba? Ang babait nila talaga. Super. I like them. Alat Samsa. Ayan. Ito yung mga pies nila. Pizza. Ano ba ito? Mga porridge. Porridge. Ang arte. Ito mga eggs. Omelette. Salad. May salmon, oh. Salmon. Grabe so salmon. Salmon. Ah, mackerel pala. Local dish. Yeah, okay, I show you. Okay, thank you so much. Show you a bishmama. Oh, this is the horse meat? Horse meat with potato. Very delicious. Horse meat is a homeless meat in Kazakhstan. Okay. Kazakh. Ah. I'm a little bit. Oh, yeah. That's Horse meat is interesting. very delicious, very good meat. Okay. Very vegetable and strong. Make me man. strong? Yeah, Okay. Strong for man. Yeah. Okay daw. Vegetable. Magiging strong daw tayo guys. Horse meat we have, and we have a kornak with a potato, onion with a lamb. This is lamb. Yeah, this is Oh, lamb. okay. Very Okay. good. Yeah. Ito yung sinasabi ng tour guide ko yung lamb. Turdy. Yeah. This is manti. Manti. It's like Manti. dumplings, right? Yeah, this is like with meat and with Ah, a pumpkin meat. Ah, pumpkin. Pumpkin meat and the meat. Oh, okay. Got it. Yeah. Okay. This is manti is fried or no fried. Okay. Thank you so much. Appreciate it. So, This is three national food. Yeah. yeah. Kaya ko kayang ubusin yung dalawa. Parang I wanna try both. Kasi medyo mahal pala. Merong Bishbarmak pala, sorry. Sorry. May Bisaya is Bishbarmak. Ito yung mga nirecommend niya guys, no? Ito Bishbarmak. Horse daw. Ayan, horse meat. Ito yung sinabi ng tour guide ko na itry ko, yung lamb. Cords a la carte lamb. Tapos nag-recommend din siya ng manti. Itong manti parang dumplings nila pero Kazakhs touch. Gusto kong matry din to pero 4.8. So ito mga 500 pesos yung lamb. Yung horse mga 4.5. So mga 500 pesos din. Try ba natin both guys? Baka kasi masyadong madami eh. Try muna natin yung sige mag horse meat muna tayo ha. Balik na lang tayo dito tonight, if ever, para sa lamb. Sige, mag-horse meat muna tayo. Tapos, parang gusto ko ng dumplings, yung manti. Magkano yung manti? Per piece. 690 tenge per piece. So, mga 80 pesos per piece. Sige. Sana ba yung server ko? Ito, try ko na both. This and this, is it too much? This is too much with the salad. Okay, so maybe I just order one, like this one. Okay. Yeah, horse meat, and then the manti. Fried manti. Yeah, fried with the meat. meat. Yeah, with meat. Okay. Yeah. And then for the How drink, about salad? We have a good salad. salad. Yeah, we have a salad. Kazakh salad. Okay. Yeah, Show me. Kazakh salad. Okay. Okay. Picture, yeah, in Kazakhstan, and we have a Kazakh salad. We have a Firman salad. Wow serving. Okay. Serving this is fatush salad. Very good salad, Kazakh. Okay. Yeah, fresh. Very good. How Yeah. about? Okay. Fatush. Very good fresh salad. This Fried? is bread chips. No, bread chips. Red homeless chips. Yeah. Okay. Maybe I'll try this one. Okay. Yeah. Do you have coffee? Yeah, coffee, Americano, latte, espresso, Maybe latte. latte. Yeah. Okay. Thank you so much. One latte. Yeah. How about bread? No bread? I'm good. Yeah. Thank you. So yan guys, parang ang dami kong in-order. Ano na naman natin, last day na rin natin dito sa Kazakhstan. So i-try na natin yung mga local dish. So sabi niya masyado daw madami kung mag-order ako ng lamb tsaka ng horse na meat. So horse meat na lang muna. Tapos nag-order ako ng parang dumplings and then salad. Tapos kape. Ito yung binigay niya. Tapos may complimentary daw na bread. Meron daw siyang ibibigay ng complimentary bread na parang mini bread. Check natin later. Try muna natin itong... Ano sabi niya dito? Nakalimutan ko. Horse milk ba to? Medyo weird yung lasa niya. Para siyang gatas, pero maasim. Ang weird ng lasa niya, pero kaya ko siyang i-take. Para siyang imagine gatas.
Pero maasim na gatas. Parang sa panlasa nating Filipino, I think weird siya. Pero okay lang sa akin. Not too bad. Siguro I'll give this mga 7. Bumalik ulit si kuya dito. Tapos sabi niya, gusto ko daw ba tanggalin yung jacket ko kasi para hindi ako mainitan. So dito natanggal ko na. Tapos sabi niya, no. Siya daw yung siya yung may sabitan doon na. Sabi niya, no. Siya yung magsasabit. I-ano ko daw sa kanya. Sabi ko, extra care naman yung binibigay na serbisyo dito. Parang gusto ko lang naman kumain. Hindi ko naman gusto na ma-in love. Pero grabe naman yung effort. Alam niyo yung kahinaan ko. Di ba? Acts of service. Acts of service pa naman yung love language ko. Parang yung mga mini effort na parang, sige ako na. Di ba? Parang, kuya, gusto ko lang kumain. Nagugutom lang ako. Hindi ko intention na mag-extend ng trip ko dito at ma-inlove sa inyo. Yes, dumating na yung ating cafe latte tsaka complimentary bread daw. Grabe naman yung complimentary. Ang dami naman. Parang nabusog na ako dito. Kung alam ko lang na ganito kadami yung complimentary bread, di na ako umorder, tea. Ala, ito yung masarap na bread. Wait lang, na-excite ako. Kahapon kasi, kumain kami, di ba, ng, kailan ba yun? Ng mga taga-Air Asia. Tapos, may natikman kami na bread na sobrang sarap na sarap kami. Ito yun. Mainit, tapos, parang doughy. May word bang doughy? Parang donut. Parang doughy. Doughy yung the way you smile. Doughy yung kanyang texture. Ay! Sarap. Oh, this is salad? What is this, sorry? This is bread chips. Always bread chips. Okay. May bread chips pala. Kasama sa salad, okay. This is a cucumber, pepper, fresh tomato. This and rucola. Okay. Acura. Okay. Wow. Ayan, yung mix. Wait. Take a video of you, sorry. Ayan guys, yung salad. Ang ganda ng presentation nila nung sa salad. Look. Okay. Wow. Thank you so much. Alam mo yung sa picture kasi yung bote, parang ang liit lang ng bote ng salad. Pero in real life, ang laki. Ate, parang pang 10 tao naman yung salad na to, bro. Tuwang-tuwa ako dito sa free nila. Ate, yung complimentary na bread, sobrang gusto, kasi mainit. Tapos, alam mo yung ganitong texture, parang sa donut nga. Tapos itong, pinapili niya ako sa sausawan. Sabi ko, shucks, maasim na naman to. Tapos may nabasa ako doon na honey something. Pinili ko yung honey. Matamis. Ang sarap. Alam mo, yung bread pa lang tsaka kape, busog na ako. Pwede ko bang ma-take out yung complimentary bread? Sobrang gusto ko yung complimentary bread talaga. Parang donut talaga. Ang sarap ito, parang cream na matamis. Sarap naman, B. Message ko yung tour guide namin. Alam mo yung tour guide namin? Yung cutie. May pinost kasi ako sa Instagram. Nilike niya. Sabi ko, kasaksan. Baka ito na yung organic encounter. Pinost ko sa IG. Yan. Diba? Kasi nga, ito yung na-meet ko nung isang araw sa Yan. Ay, ito na agad yung manti. Ang dami ko talagang in-order. Thank you so much. Manti. Nakalimutan ko na may manti pa pala ako. Alam mo, iti-take out ko na lang to kasi pwede namang mag-take out dito sa Kazakhstan. Super dami ng in-order ko. Anyway, nasa na ba ako? ADHD. Di ba ka-focus? Yung sa tour guide ko, nilike niya yung... Di ba nag-like siya kagabi? Tapos nag-like na naman siya ngayon. So, nilike ko na yung photo. Nagpa-bebe pa ako. Nilike ko yung mga photos. Pero friendly lang talaga siya. Sabi ko nga, okay. Ipopost ko rin yung mga tour, yung mga tour namin together ng tour guide kasi parang okay naman para sa kanya yung mga ganitong post, yung mga mga palandi-landi na post ko sa Kazakhstan. Nilike niya naman. So sabi ko, sige, ipopost ko rin siya. Parang game naman siya sa mga ganun yata. Yung manti, ang dami nating pagkain sa totoo lang. Nalulula ako sa salad, sobrang dami.
Ito yung free bread. Tapos mamaya yung horse meat. Tapos magulat na lang tayo, ang babayaran natin 10,000 pesos. Tara, start na tayo kasi madami-dami to. Manti muna tayo. This is the manti. Ay, picturean ko muna. Try na natin. Ito yung start natin yung manti. So, meron din silang sauce. Ano kaya itong sauce nila? Ooh, kita niyo ba? Para siyang xiaolong bao na medyo mas matigas. Kasi parang may sauce siya. Ang dumpling. Ayun, may sabaw eh. Slight lang yung sabaw. Yung sauce parang tomato ketchup na malabnaw. Ganun yung ano niya. Oh, ang sarap ng meat. Sobrang siksik ng meat. Nahuhulog-hulog na nga. Ayun, no. Sobrang siksik. Ang daming meat sa loob. Hindi ko alam kung anong meat ito. Is this beef? So, isa sa mga popular na dish din nila dito sa Kazakhstan, ang manti, no? Aside from plov, beshharmak, tsaka ito, manti, tsaka yung lamb, no? Feeling ko sa mga bis, kailangan ko talagang i-take out. Alam mo, yung ice ko nakatutok siya sa bread. So, sobrang nasasarapan talaga ako sa texture ng bread na to. Parang donut siya, pero hindi siya masyadong matamis, no? Kasi wala namang asukal to na parang nakasprinkle. Yung texture niya lang ganun. Tapos na-enjoy ko yung cream na sauce. I love. Sige nga yung latte nila. Kasi based sa experience ko, medyo mas matabang yung latte nila. O yung mga kape nila in general. Parang mas lasang-lasa mo talaga yung kape more than anything. Parang matapang na kape na may konting gatas. Nalulula ako sa dami ng salad beef. Ang hulog yung sabaw. Parang ayoko namang ubusin ito ba kapag dumating na yung horse meat. Wala na akong appetite, no? So mga dalawa lang muna tayo dito. Ang dami talaga ng salad. So for their salad, siyempre may lettuce, may mga kamatis, cucumber, tapos meron silang parang crunchy na base. Ito, oh. Ano ba to? Try nga natin. Parang crunchy na bread na merong sour na parang suka. Okay. Yeah, I love it. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Ang sweet talaga nito. Kanina pa siya nag-extra effort. Kinakamusta ako lagi. Like, kuya, pag ako talaga, bantay siya ng bantay. May iba pang customer dun, kuya. Bakit parang pag ako talaga na in love dito, nanggigigil ako sa'yo. Hindi pa ako ready sa mga commitment. Ang dami ko pang pangarap sa buhay. Pwede ba kung sasaktan mo lang naman ako, wag na ka na mag-effort ng ganyan. Kumakain lang ako dito. I'm done playing games. Tapos na ako sa mga ganyang laro-laro mo na papaasahin mo ako, tapos pag umasa na ako, hindi ka naman pala ready. Ayoko na, uwi na ako dyan. Let's start the show. Start the show? This is vegetable. Let's go. Wow. The food. The horse meat. The food of Kazakhstan. Wow. Thank you so much. This is Kazakh horse meat, potato, onion, and salt. Yep. Thank you so much. This is soup. That's a for soup? Drink it. Okay. Soup for drink it. Okay. Or you Or you put it here. Okay. mix. Mix. Okay. Thank you so much. It's your welcome. Kasi yung mga serving nila parang pang pamilya, no? Yung isang serving natin, sobrang laki nito. Kasi ito yung horse meat na parang may mga, ano ba yan? Dumplings na pangbalot, parang ganun yung wrap. Pati yung salad, ang lalaki. Hindi ko naman ina-expect na yung plato nila, ganito kalalaki. Feeling ko talaga, hindi ko ito mauubos, so iti-take out ko na lang talaga. Pero, try natin. Wait, picture ko na. The last day natin dito sa last full day, kasi bukas pa diba, dito pa tayo. Pero, nag-fly na tayo. Parang kumain na lang talaga tayo ng mga Kazakh dishes. Amoy mo yung ganito pala yung amoy ng horse meat, no? So, nakausap ko rin tour guide ko nung isang araw. Sabi ko, yung horse ba na sinasakyan, yung same horse lang din to. Sabi niya, yes. Pero may, ano naman daw, parang domesticated ba tawag doon? Parang fina-farm nila yung mga ganitong horses na for eating. Iba yung horses na for riding, tsaka iba yung horses na for eating. So, tingnan natin yung horse meat nila. Ito malaki. Cheers natin yung malaki, guys. Cheers! Ay, cheers! Ang lambot. Ang lambot talaga. Paano nila pinalambot ng ganito?
Ang lambot ng karne. O, tignan mo, hindi ako mahihirapan yan. Natanggal na siya. Ngayon siya. Ang lambot. Ang dami ko talagang pagkain. Na-overwhelm ako sa sobrang dami ng in-order. Ay, bakit slippery when wet? May sugdo. Pwede yung i-drink. Pwede daw ibuhos dito. Alam mo, parang siyang nilaga. Parang sabaw ng nilaga. Yung ano nila. Dapat pala itong horse meat lang. Isang order lang dapat ako. Bida-bida lang ako. Akala ko ang liliit lang ng serving. Ang lalaki, guys. So ito pa lang sobrang busog ka na sa horse meat pa lang. Akala ko yung horse meat meron siyang lasa na sobrang kakaiba, pero wala pala. Or depende siguro sa kung paano nila ito niluluto. Kasi para sa akin, para lang siyang beef. Yung pagiging tender niya, yung lambot niya, yung texture niya, parang ipakita ko sa inyo para ma-visualize niyo. Kikita niyo ba? Ito. Ang lambot, diba? Parang beef lang eh, oh. Parang karne lang ng baka. Ang galing naman ng pagluto. Paano nila ito napalambot? At least na-try natin yung kanilang traditional Kazakh food, no? Horse meat. Sobrang dami na overwhelm ako. Ito daw, itong soup na to, 4 asa. Lumapit kasi si kuya kung nagtanong na naman siya kung nasasarapan ba ako. Parang, ano ba kuya, kailangan ba every subo ko magtatanong ka? Charing mo. Baka ma-inlove lang kasi ako. So ito, sabi niya, 4 hours daw. 4 hours na niluto yung horse meat para sa sabaw na to. Baka 4 hours din nila itong niluluto. Kaya ganito kalambot na. Kaya parang super tender niya na kasi 4 hours para din makuha yung lasa nito. Yung lasa ng parang sinigang na medyo mas matabang sa sinigang. Sobrang dami ng in-order ko. Nalula ako. Akala ko talaga maliliit lang yung serving. I'm so sorry. Dapat isang order lang. Kung kakain kayo dito sa Navat, isang order lang kasi ang laki ng serving. Ayan, tinake out ko na lang. Navat. Meron naman silang may pa-Tupperware. Diba? Nagano tayo dito, nag-Sharon. Hi, Miss Sharon. Check ko lang kung magkano yung binayaran ko. So, 14,000 tenge. Mga 1,008. 14,500. 14,500. Hala, ba't ayaw mag-convert? 14,500 din. 165. So, mga 1,617 pesos. Kasi nalula ako sa mga in-order ko. Actually, kung isa lang yung orderin nyo dito, doon mga 400, 500 pesos each lang, no? But since apat na tin-order, ilan ba na-order ko doon? Apat, no? So, mabuti tayo ng 1,6, 1,7. But, iti-take out ko na lang para mamaya may kakainin ako. Ilalakarin ko na lang yung hotel namin. Buti malapit lang. Iiwan ko lang to para makapag-explore tayo nang wala tayong dala. So, walk back lang tayo doon 4 minutes. Nung una, medyo, syempre, nasasarapan pa ako. Pero to be honest, nung tumatagal na kasi ang dami ko nakikita, nauumay na ako. May umay factor na siya sa dami ng serving. Kaya, huwag niyo akong gagayahin. Isa lang yung orderin nyo. May mga ina-offer kasi siya. Tapos pag tinitignan ko sa picture, ang liliit. Sabi ko, oh, sige, go. Ang lalaki pala. Malaki pala yung serving, guys. Ayan na. Ang lamig. Mag-walk back lang tayo papunta sa hotel. Di ba ang ganda ng Kazakhstan? Almaty City. Tapos yung server, no? Pakabait ng server. Pati yung mga babaeng server sa gilid. Ang pretty. Face card din yung mga babae. Ay, ito na pala yung Ibis, no? Ang lapit niya lang sa Iba. Nakialam nyo na to. Ay, sorry against the light. Ayan. Ibis, ito, tsaka Novotel. Kasi yung hotel ko nandun. Ayan lang, yung Navat, nandyan lang siya. Same lang siya na daan. Ang cute lang, tumitingin si kuya. Dito pala, kung matatanong nyo guys sa restaurants ng Kazakhstan, no? May service charge ba? Minsan kasi may na-add na amount na parang 10 or 5%. I'm not sure kung yun yung service charge or yun na yung parang tip sa mga waiter. Pero kung gusto nyong magbigay ng tip, okay naman dito. Hindi siya parang sa may mga countries na hindi siya, Japan ba? Yung hindi parang kultura na magbibigay ka ng tip. Dito sa Kazakhstan, magtatanggap naman sila kung natuwa ka sa service. Tas kanina 'di ba si Kuya, like super alaga niya sa akin. Yung alaga niyang
mapafall na ako, ganun siya. So, binigyan ko na lang siya ng tip. Di ko alam kung meron ng tip doon sa resibo. I'm so sorry, hindi ko nakita. So ngayon guys, after careful considerations, inisip ko yung mga pros and cons kung itutuloy ko pa yung Big Almaty Lake ng DIY. Kasi nga 'di ba na-cancel yung tour natin. Parang feeling ko mas may stress lang ako sa mga possible na mangyari doon. Kasi nga medyo mahirap siya i-DIY, especially na winter. Marami mga road closure. So sabi ko, sige, puntahan ko na lang yung mga ibang spots dito sa city. So, meron akong nakita na hindi ko pa napupuntahan yung President's Park, no? Nandito rin siya sa city, so mag-i-in drive na lang tayo. Again, yung Yandex Go, hindi ko siya talaga nagamit dito kasi hindi ako bumili ng physical SIM. I recommend wag na lang kayo mag-eSIM. Nag-eSIM kasi ako. I recommend mag-physical SIM na lang kayo. Mura lang din naman sa airport na kayo bumili. Tapos i-register nyo yung number na yun sa WhatsApp. Kasi doon sa WhatsApp, doon mo makikuha yung inyong OTP para magamit si Yandex Go. Ako, nag-in-drive na lang ako. Nakaka-OTP naman yung in-drive kahit local, kahit Philippine SIM. So in-drive na lang ginagamit ko ngayon. Sabi naman nila, nakakausap ko yung mga taga AirAsia na gumagamit ng Yandex Go. Almost same lang daw yung presyo. Minsan nga daw mas mura pa sa in-drive. Parang sa Pilipinas yata na parang Grab tas in-drive, mas mura sa in-drive. I-check nyo na lang both app kung ano yung mas mura. But ayan, nagbook na ako ng in-drive. Pupunta na lang tayo sa President's Park. Tapos nag-check ako, saan ba dito parang may mga Christmas decorations, ganun. Meron pa akong mga nakitang other places na pwede tayong mamasyal para sa mga Christmas decors nila. So inuwi ko muna yung take-out dun sa hotel natin. Tapos nag-tsa-tsa ako kasi may free na tea. Tapos nag-compute ako ng total expenses natin for Kazakhstan, no? So mamaya, later sa video na to, isa-summarize ko na lang din and then papakita ko sa inyo kung magkano yung total na nagastos ko dito sa Kazakhstan for 8 days and 7 nights, no? InDrive translate in English. So guys, sumakay na tayo sa InDrive going to President's Park. Yes, yes. Yandex no translate. Yandex no translate? Okay. InDrive, yeah, translate to English. Yes. Philippine InDriver. Yeah, Philippine, we have InDrive in Philippine. No Yandex in Philippines. No Yandex. No. Philippine Muslim? Muslim and Christian. Christian. Me Christian. Christian. You? Muslim? Muslim. Okay. Was a mother watching Philippine serial. Philippine? Serial. Serial? Really? Oh. Там, как сейчас объяснить? Philippine Watching TV? TV is Philippine TV series? Serial. Wow! Nanonood daw si Kuya ng Philippine series. Ano kayang series yun? Pansin ko dito sa Kazakhstan yung driver seat, wala sila, bawal sila mag-tent. But dito sa Kazakhstan, driver no tent. Here tent, right? Yes. Yeah, black here, black. Driver, yeah. Dito sa Kazakhstan, pag drivers, sa lahat ng kotse nila, bawal yata mag-tent. YouTube vlog? YouTube, yeah. Ala kuya, ba't ka nagsa-cellphone? Mag-ano yata? Titignan niya. YouTube. Sige, YouTube. Yeah, careful driving. Vlogger? Yeah. You wanna say hi to my video? Hi. 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 This is my YouTube. Bait ni Kuya. I know Kazakh word, Salem. Assalamu Salem. And Rakhmet. Rakhmet is thank you, guys. Salem is parang hi. From Kazakhstan visit tourism? Yeah, tourism. I went to Shimbulak and Kolsai Lake. Kolsai? Yeah. And Charin Canyon. President Park? Yeah, President Park. Okay. Meadow? Hindi, yeah. Russian, do you wanna speak here? Yes. Kasi nagtatype siya. I'm speak Russian. Russian? Yeah. Okay. Когда я смогу увидеть себя... Sorry. One more. Когда я смогу увидеть себя в блоге у вас? Sorry. What? Wait. One more. Когда я смогу увидеть
себя в вашем влоге? Oh, maybe 1 week. 1 week. Yeah. Kailan niyo daw makikita yung sarili niya sa vlog? 1 week. Say hi again to my video. Hi. Hi. 1 week монтаж. Хочу передать привет Апаке и Халима Гулиева. Егору вперед. Yes. Thank you, brother. Thank you. Thank you so much. Rahmet. Все. Rahmet. Bye-bye. Ay. Bye-bye. Bye. Magkamay pa pala siya. Ang bait ni Kuya. Actually, buong nagkukwentuhan lang kami, tapos nag-Google Translate siya. Natatakot ako kasi si cellphone siya habang nagde-drive. Sabi ko, Kuya, although tumitingin naman siya sa daan, pero nagsi-cellphone siya kasi nga gusto niya talaga makipagkwentuhan. Tapos sobrang bait niya. Tapos sabi niya, kailan niya daw mapapanood yung sarili niya sa YouTube. Sabi ko siguro mga 1 week after, i-edit pa kasi to. Cute ni Kuya, ang bait. Yung guys, nakarating na tayo. Ang ganda pala dito. I know, the First President's Park. Tapos kita pala dito yung mga bundok, oh. May snow mountain sa background. Ang ganda. Ayan na siya, guys. The First President's Park. Ah, cute. Isa sa mga na-notice ko sa mga Kazakhs, guys, sobrang hindi sila maingay. Hindi sila maingay talaga na tao. For example, pag pupunta ako sa cafe, kahit nagkukwentuhan sila, kahit nagtatawanan sila, yung tawa nila hindi malakas. Kaya minsan kailangan kong maging cautious pag tumatawa ako, baka overly loud na pala yung tawa ko. So minsan sa mga tour gano'n, may makikita kang mga nagtatawanan, ay Filipino. Alam mo, kasi tayo mga Pilipino, ang saya kasi natin tumawa, no? Yung parang may sound, may pagtapik-tapik pa gano'n. Sila kahit nagtatawanan sila, parang demure pa din. Sa cafe gano'n, di ba, mga mag-friends na sa cafe, nagtatawanan sila, nagkukwentuhan sila. Ang hina ng boses nila pag nagkukwentuhan sila. So kung magpunta kayo dito, be careful na lang din sa ganun, kasi baka kapag masyadong malakas yung boses natin, tapos isipin nila masyado tayong loud, ganun, kasi sila super quiet talaga nila. Nung sumakay nga ako ng fast coaster, di ba, parang ako lang yung tumitili na parang sila parang nonchalant lang. Ano kaya yun? Anyway, nandito na tayo sa park na, the First President's Park. So from the name itself pa lang naman, no, First President's Park. So ginawa itong park na to in honor of the first president ng Kazakhstan, no. So 2010 pa daw nag-open ito. So ilang years na yon? 2010, 2020, 2025. 15 pa lang? Oo guys, 2010 eh. So 15 years pa lang itong park na to. Yan yung city, may malaking fountain dito sa harap. Tara, pasok tayo sa park. Let's go! O, diba, ang ganda. Parang royalty gate. Yung mga Kazakh people, mahilig sila sa ganyan, yung parang mag-bonding sa park. Tapos sa gabi yung mga kabataan, lumalabas sila, tapos nagkukumpulan sila sa gabi, which I think is a good thing as well, kasi hindi ko sila masyadong nakikitang nagse-cellphone sa labas. Pag nag-hangout talaga sila, nagigitara-gitara sila sa labas, sa may street, tapos nagkakantahan sila. At least nandun pa rin yung parang physical na bonding nila, no? Pero I think meron din silang Instagram dito, tsaka TikTok. Yung driver ko nga ito, kinuha niya yung Instagram ko. So sikat ang Instagram dito, and TikTok, no? Pati YouTube, alam nila yung YouTube. Ganda ng background. Para tayo na sa Roma. Ang ganda, no, ang lawak. Tapos dito, siguro may mga days na ino-open nila yung fountain. Ngayon kasi parang nakasara. Tapos may stairs dito. Lakad tayo. May banderita sila. Baka katapos lang piyesta. Ayun, tapos may backdrop ka na snowy mountain. Ayan. Taran! Baka yan na yung Big Almaty Lake. Dapat na pupuntahan natin. Imbis na mag-hiking, nag-parking tayo. Parking! Nandito tayo sa park. Nag-park walking na lang tayo. Ay, ang lawak, oh. At ayun, mga lawak ng park.
Although, hindi naman natin makakaila na may mga tourist spots dito na, for example, sa photos, no, medyo mag-ingat lang kayo kasi minsan tinataasan nila yung pagsingil. But, magaganda yung kuha. Hindi ako sinungaling. Ang ganda ng shots nila kasi mga camera nila yung mahaba. Pero minsan, mas malaki yung sinisingil nila. Taxi from the airport, just be careful. Just use na lang yung app talaga. Huwag kayong mag-taxi ng hindi siya naka-app. And then, but aside from that, yung mga lokal dito, sobrang natutuwa sila kapag may tourist, ang ng turista. Kapag natutuwa sila kapag mayroong turista, no? Especially kanina yung sa waiter, sabi niya na I'm a lucky man to be in the vlog, parang ganun. Tapos ito naman si Kuya, sabi niya, pwede bang kaya kanina nagsalita siya ng parang Kazakh, no? Sabi niya, pwede bang mag-hello sa mama niya? Nagsalita siya, parang sabi niya daw doon sa sinabi niya na hi sa mama niya, ganyan. So parang natutuwa sila na mayroong turista dito. Kasi parang all this time, ang Kazakhstan, meron talaga siyang negative na connotation sa mga tao. Kahit ako before, akala ko yung Kazakhstan parang ang gulo ng bansa or hindi siya safe, but actually ang ganda niya, sobrang underrated niya. Kaya siguro yung mga lokal natutuwa sila to see tourists visiting their country kasi parang hala, may mga turista na bumibisita kasi nga all this time meron talagang negative na preconceived notion about their country, no? So natutuwa sila na nakikilala na rin yung ganda ng bansa nila, natutuwa sila to be in the video. So ang saya, chill na naman tayo. Ang Kazakhstan talaga para pang ganda-gandahan lang. Ayan, ganda-gandahan lang yung atake. Ayun, ang ganda dito. Upo ka dito, sa'yo yung background mo, yung parang gate. Or pwede naman dito ka umupo, tapos ang background mo, atake ka dyan, bro. Di ko pala kayo na weather update. Today is November 30. So it's 5 degrees. Pero parang feeling ko, feels like 5 degrees nga. Parang feeling ko nasa mga 1. Lamig na lamig yung kamay ko. Ay, ang ganda ng area na. Alam mo kapag autumn talaga, yung may dahon pa to. Tapos maglalakad kayo dito. Imagine niyo na, di ba? Maglalakad kayo sa autumn. Tapos yung background nyo, yung mga mountain, ayan. Chicana ka dyan. Ang ganda ng reels mo. Ay, gusto ko mag-reels dito. Maglalakad ako. Dala ko yung tripod ko. Set up natin dun sa malapit sa bundok para makita yung bundok. Tapos mag-aura-aura lang ako dyan. Ayan o, imagine. Ay, kung magjowa kayo, din tatambay-tambay kayo dyan sa mga upuan. Marami din sila mga chairs actually dito. Matambayan. Ayan o. Look. Dito. Kung gusto nyo mag-picnic, pwede ba dyan mag-picnic? Yan, lagas na kasi yung puno eh. Oh. Wala na mga dahon. Na ano na. Ay, yung mga dahon na ano na siya. Nalanta. At nahulog. So malawak to, no? Dito sa area, meron pa dun sa area na yun. Ang lawak nitong park na to. Sa totoo lang. Okay, so meron din sila mga ano dito, siso-siso. Yung mga bata, naglalaro sila dyan with their families. Tapos may mga kapihan lang na maliliit, oh. Fresh up coffee. Kasi yun yung snow, oh. Lamig, lamig ako. Kasi hindi ba magkape ulit? Kakakapi lang natin kanina. Kape na naman. Alam mo, last day of November pa lang, no? Pa-December pa lang, bukas December na. Pa-start pa lang actually yung winter. Nagda-transition pa lang siya from autumn to winter. Pero pa-start na siya, pero ang lamig na agad. Paano pa kaya pag peak winter kayo nagpunta ng mga January, December, last week ng December, January, February? Super lamig siguro. Be ready kayo, kasi kaka-start pa lang ng winter. Lamig na lamig pa na ako. What if ako magpunta kayo ng sobrang peak winter? Heat pack, gloves, yung mga dito, bonnet, balabal, you need that. Nagngingilo na nga yung ngipin ko sa sobrang lamig. Alam mo yun? Nagngingilo siya. Gusto ko mag-coffee. Pero sige, lakad muna tayo dito. Tapos pabalik. Magkakape ulit ako dahil sa sobrang lamig. Or hot chocolate. Gusto ko ng hot chocolate naman. Nagkape na tayo kanina. Oh, ang ganda. Woo. Cute. Saranggola. Again, yung shortcut ko sa pagko-convert dito sa Kazakhstan. Itanggalin nyo lang isang zero, tapos may konting plus. For example, ang 1,000 tenge, tanggalin mo isang zero, 110 pesos. Mga ganon, 112. Tapos, ang 2,000 tenge, tanggalin mo isang zero sa last, 200 na lang. 220 something pesos. Basta para mas mabilis nyo ma-convert sa utak nyo. Pag may bibilhin kayo, pag mga 4,000, mga 400 plus to 500 pesos. Mga ganon. Guys, parang nakarating na tayo sa dulo sa kakalakad natin. So parang meron pala dyang hagdan papunta dun sa parang kampana
Or di ko alam kung ano yun. Tara, puntahan nga natin. Ayan, may mga konti rin namang naglalakad dyan. Ayan, galing pa ako dun sa pinakadulo. Nilakad ko hanggang dito sa pinaka-end. Let's go. Kala ko nakalusot na tayo sa hiking. Sinusundan talaga tayo. Sinusundan talaga tayo ng hiking. Saan man tayo magpunta, laging may hiking. Let's go. Hey guys, ang ganda. Na-reach na natin yung summit. Summit. Ayun. Ayun yung mga snow. Wow. Yan, meron namang konting tao. Kita na natin yung city, oh. Ayun, oh. Ayun yung Ferris wheel. Koktobi ba yan? Yan may hotel. Ito may Ferris wheel dito, oh. So ito yung First President's Park. Tignan nyo kung gaano siya kalaki. From here hanggang dun. Hanggang dyan. Ang lawak niya. Yan. Tara guys, magkape na tayo. Nilalamig na talaga ako. Let's go. Hi, do you have hot chocolate? Hot chocolate? Huh? We have hot chocolate. Yeah. Which size? This one middle. Medium. Which, that's all? Yeah. Magkano kayo hindi ko natanong. Meron sila mga pastries, pero hot chocolate na lang tayo. Nanalig na ako. 1,300. Oh, I don't have a change. Biglang dumami yung tao kasi yung mga bata nila migyata. So, pinapasok sila ng nanay. Dito na lang tayo. Tayo na lang yung mag-adjust kasi konti yung upuan sa loob. Sa labas na tayo. Lamig. So, itong hot choco natin, 1,700 plus. So, 170. Mga 200 pesos siguro. Tapos, yung pera ko kasi is ano na lang, 10,000 tenge. Which is mga 1,100 pesos na lang. Meron pala akong 5,000. Tapos pinabarihan ko. Kaya nagbayad ako. Sabi niya wala siyang change. Later on sabi niya, ay meron daw. So parang sa Philippines din sila yung parang minsan kung meron kayong smaller bill, mas gusto nila syempre. Kasi nga para hindi sila mahirapan magsukli. Pero sabi ko wala na talaga akong smaller na bill. Ay, sarap. Sarap ng hot choco. Cheers guys. Yung nagtitinda, nakakapag-English naman siya ng slide. Tapos nalaman ko kanya sa driver namin, yung sinakyan kong in-drive, sabi niya, may English naman daw sila sa school. Kaso daw kasi hindi nila nakapractice. So sabi niya, siya daw parang 10 years ago pa siya nakapag-English. Siguro 10 years ago, sabi niya nung nag-aaral siya sa school, doon lang siya nakapag ng English. Tapos syempre 10 years niyang hindi ginagamit. So nakakalimutan na nila yung ibang words kasi hindi nila ginagamit in everyday life. Tayo kasi mga Pilipino, minsan pataglish tayo at siguro lagi tayo nakakarinig ng English. So hindi natin nakakalimutan yung mga words. Kaya mabuti yun, no? Grateful tayo mga Pinoy na magaling, tsaka magaling tayo maka-adapt ng bagong lingwahe, or ewan ko kung ba't tayo magaling mag-English. Siguro kasi lagi natin naririnig at ginagamit talaga natin. Sila kasi parang mga ibang lahi, mga Koreans, di ba? Minsan may English subjects din naman sila, pero hindi kasi sila nag-English madalas. They really love their own language. I'm not sure if it's a good thing or a bad thing. Maybe a mix of both, no? Kasi if hindi ka masyado nag-English, at least like very patriotic ka talaga, like minamahal mo talaga yung lingwahe mo. But on the other hand, magiging challenge siya sa'yo if you will be traveling to another country, no? Kasi hindi ka masyado makakapag-communicate. So, meron siyang pros and cons. But ako, feeling ko, okay naman na nag-i-English din tayo kasi at least, di ba, madali sa atin makipag-communicate. Sarap ng hot chocolate. This is mga 9.6 out of 10. Kayo na yung pupunta dito next, no? Kazakhstan. Sobrang chill lang talaga ng lugar nila. Parang grabe yung peace of mind ko dito sa Kazakhstan. Yung sa India, hindi na memorable din naman yung India. Pero kung gaano ka, wala masyado akong syempre as an introvert na masyadong magulo. Dito naman, grabe yung peace of mind mo. Tapos tahimik lang yung mga tao, hindi sila loud. So, ako lang yung loud actually. Ako lang actually yung loud dito. Sorry na. Wala naman akong katabi. Grabe yung peace of mind na meron ang Kazakhstan. Totoo talaga no na kapag medyo nagkakaedad ka na. Or siguro, hindi ko alam, ano na talaga ako, na-enjoy ko na lang yung slow pace ng pagka-travel. Yung ganito, like, nandito ako sa park, ginabi namin.
Ginabi na ako sa park. Ginabi na ako sa park kasi naglakad-lakad ako. Tapos pag napapagod ako, umupo ako. Nagpunta ako doon sa pinakadulo. Tapos punta na naman dito. Tapos kape. Alam mo, parang habang tumatagal ako sa pagta-travel, gusto ko talagang, hindi na ako yung parang masyadong, okay, kailangan ko mapuntahan lang itinerary, mapicturan ko lahat. Para sa social media, masabi ko na napuntahan ko lahat. Ngayon parang mas nag-enjoy ako. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Pag nag-enjoy na ako sa lugar, parang okay, I'm gonna stay here na muna. Parang sobrang na-enjoy ko yung kapayapaan dito. At sa tito na talaga, no? At sa tito na nagkakapi-kapi na lang. Tapos people watching, mga tao sa park. Na-enjoy ko na dito. Yung guys, sa gabi pala umiilaw na yung gate, oh. Buti nilang din nagpagabi tayo. Nakita natin siya ng nighttime. Ayan, oh. Tapos yung mga hotel sa harap, oh, may ilaw na rin. Okay guys, magbubuk na tayo ng in-drive ulit, no? Meron ditong nire-recommend sa Google called Abay Mall or Abay Park. A-B-A-I. Kasi medyo malayo kasi siya sa hotel ko. So sabi ko, kapag pupunta tayo doon, another in-drive na naman going to the hotel. So pupunta na lang ako sa Mega Park, yung isang mall na pinuntahan namin. Kasi may mga Christmas decor din naman doon. Tsaka walking distance lang sa hotel para hindi na ako pa in-drive ng in-drive. So doon na lang ako sa Mega Park. May hindi pala ako nasabi sa inyo. If ever nagbubook kayo ng mga Yandex Go or in-drive, make sure na nandun na kayo sa tamang location. Kasi meron lang silang waiting time, ganon. Minsan 2 minutes, minsan 4 minutes. So yung driver, hindi siya pwede mag-wait ng matagal. If hindi ka dumating on the specific time, for example, hindi ka dumating in 2 minutes or 4 minutes, parang meron na agad charge. Hindi ko pa na-experience kung magkano yung charge, pero ayun, keep in mind na lang. Kasi kung nandun pala ako sa park, tapos nag-book na ako, ang layo pa dito ng lalakarin ko sa entrance, hindi ako aabot. So make sure na pag nagbubook kayo, nandun na talaga kayo malapit sa locate. Maano na pala, mafog na. Anong degree na ba? Bakit parang fumag naman si Mayor ng malala? Okay, umano na nga siya. Naging 3 degrees na siya. Nasabi ko yung presyo ng taxi ko. So kanina papunta from hotel hanggang dito, mga 30-minute na ride, 2,000 tenge, so mga 220 pesos. Ngayon naman, pauwi ko, 2,000 pa rin. Si InDrive, ang sabi niya lang mga 1,618. Kaso walang nag-accept pag ganun, 1,618. So minsan, kailangan mong taasan ng slide. Pero ayun, mga 2,000, may nag-accept na. So magano lang din naman, mas mura talaga ang taxi dito, I think, kaysa sa Philippines or kahit sa ibang Asian countries. Ay, sa Vietnam mura or Thailand. Basta mura din dito. Hi guys, what's your name? My name is Nur Sultan. Nur Sultan? Yeah. Thank you very much. Thank you. Videos. And write my Instagram. Okay, sure, I will. Okay, sure, bro. Ang kulit na nasakyan kong driver kasi, di ba, gusto niya makipag-usap sa akin. Kasi hindi siya nag-English, so nagta-translate kami ng Google Translate, ganyan. So, minsan nagta-type siya kasi kailangan i-translate, di ba? Kaso, minsan kasi, nagte-text and drive siya. Kinakabahan ako kasi, minsan, nawawala siya sa linya. Kasi nga, nag-text siya. Tapos sabi ko, hello, huwag ka na ba mag-text and drive? Eh di, naging mag-friends na kami. Kasi, ano siya, mahilig siya makipag-usap. Kahit hindi siya nag-English, nilalaban niya talaga. Tapos nung nag-stop na kami, sabi niya, meron daw ba akong maibibigay sa kanya na souvenir? Sabi ko, anong souvenir? Sabi niya, parang yung souvenir daw ng friendship namin. So parang itatago niya yung souvenir. Tapos kinakalkal ko yung bag ko, wala talaga akong makitang souvenir. Nag-iisip ako kung meron ba akong Philippine peso dito. Kaso yung wallet ko, iniwan ko rin sa hostel kasi ang dinala ko lang mga credit card tsaka passport. Yung mismong wallet na may mga cash ng Philippine peso, iniwan ko sa hotel. So wala akong maisip na ibigay sa kanya. Naghihanap ako ng mga gamit ko. Yung kwintas ko, wala rin ako suot na kwintas. Sabi ko, anong ibibigay ko kasi yung souvenirs? Naghahanap siya. Sabi niya, para daw may ikikip niya, tapos mariremember niya. Ang sweet nila, no? Kahit lang kami, kakamit lang namin. Parang gusto niya merong parang souvenir yung friendship namin. Kasi siguro minsan lang sila makahanap na or makakita ng foreigner. Sabi ko, bro, wala talaga akong makitang souvenir. Tapos sabi ko, gano'n na lang tayo. Tapos yakap na lang, yun na lang souvenir. Tapos sabi ko, kung gusto mo, i-add mo na lang ako sa Instagram para we can, keep in touch, ganun. Tapos ayun, i-add nyo na lang ako sa Instagram. Yun yung souvenir. Anong souvenir? Wala talaga ako maisip. But anyway, nandito na tayo sa Mega Park. We're back.
Isa sa mga magagandang mall dito. Kung gusto niyo lang mag-mall and then maganda rin yung Christmas decor. Especially kung magpupunta kayo during the winter, no? Ano, may Christmas tree sila dyan. Mapupuno to ng snow. Winter Wonderland. Ito yung mall. Cutie. So sa third floor dito guys sa Mega Park, nandito yung mga sikat nilang, may food court sila dito, no? Ito yung mga sikat nilang pagkain, di ba sa Bardak nung sa tour guide, dyan niya kami pinakain. Ito rin sikat to, doner na abaya. Lagi mahaba yung pila niyan dyan sa doner. Bahandi. Ngayon ko lang na-realize last day na natin, no? Hindi pa tayo nakakain sa fast food. McDonald's, McDo ba dito? KFC, Burger King. Pero okay na yun. Na-enjoy ko na may mga local food nila. Pero pinaka-favorite ko plov. Pero marami nagsasabi na mas masarap pa daw yung plov sa Uzbekistan. Pero na-enjoy ko rin yung plov dito sa Kazakhstan, no? May bobloksan ako nagawa. Ang bobloks. So may nakita akong KFC. Sabi ko, sige mag-try ako ng chicken ng KFC. So ito siya, di ba? Yan, KFC. Tapos may mga umorder dyan. Tapos mahaba kasi yung pila dito. Dito ako umorder. Ayan, no? Kasi may mga kiosk din dito. Tapos hindi lang pumunta ako dun sa KFC, kiniklaim ko na ito yung order ko 172. Tapos meron din kasi dun sa screen nila 172. Sabi ko ito na po yung order ko 172. Sabi niya, nagsasalita, sabi niya no. Sabi ko 172 ayun, nakita ko sa screen 172. Yung pala sabi niya, hindi daw ako nag-order sa KFC kasi ito yung cost niya. Dito pala ako naka-order sa kabila. Ibang store pala yung orderan. Ang bobo. Ayan, 172. Okay, sige. At least local fast food, Hardee's. Ito nabili ko, Hardee's, tsaka Peps. Merinda actually. Merinda and chicken poppers. So, itong dalawa na, yung chicken poppers plus ito, 1,800. Magkano yun? 200 pesos. May drinks na. Not bad, no? 200 pesos with drinks. Check natin yung kanilang chicken poppers. Sarap. Parang may lasa na sa itself kahit wala ka lang isawsaw. Sarap. I love it. Daming tao sa mall na to. Mega Plaza. So kung gusto mong like for example mag-malling, kasi winter na mas mainit dito. And then daming tao. Mas makikita mo yung mga lokal. Daming face cards. So dito sa Almaty guys, sobrang visible talaga na ang daming teenager. Yun, no? Ang daming mga teenager dito sa Almaty, sa Kazakhstan. So napa-research ako, bakit ba ang daming bata dito? Unang-una, Almaty pala is a university, student city. So ang dami daw pala mga universities dito. So yung mga big universities and all, dito sila sa Almaty. So yung mga people all over Kazakhstan, dito sila nag-aaral. So yung mga estudyante usually nandito daw sa city na to. Also, nung kumuwala na daw yung Kazakhstan from the USSR, from the Soviet Union, diba nagkaroon na sila ng freedom? Ang dami daw nagkaroon ng babies. Ang dami daw ng anak noong mga times na yun. Hindi ko alam, siguro nag-celebrate sila. So gumawa sila ng maraming babies. So ngayon yung mga babies nila nasa mga in their hello. Naghilaw sila ate girl ito. So yung mga tawag dito, yung mga babies nila nasa early 20s na, mga teens during after nung tumiwalag ang Kazakhstan sa USSR. And then, ano pa ba yung na-research ko? Parang ang Kazakh talaga culture centered daw sa family. So marami daw talaga dito na mga Kazakhs yung family-oriented. So gusto talaga nila magkaroon ng pamilya, siguro magkaanak. As in, pansin na pansin mo dito, ang dami talagang bata. Tapos most of their populations are on the younger side, no? Sa research ko nga, mayroon pa siyang pinakita doon ng mga demographics kung ano yung mga age range, nasa ilang percentage yung parang in-occupy ng age na yon, yung composition. So yun pala yung reason. Dami talagang bata dito sa Almaty. Mararamdaman nyo pag nagpunta kayo dito, tapos nag-mall kayo, puro mga bata yung tao dito. Mga kumakain, no? Para puro mga estudyante. Guys, pumasok lang ako sa grocery nila sa Grillet. Nagulat ako kasi 499 isang yung assorted. Translate ko na to, parang assorted 499. So ang 499 guys, mga 50 pesos. Ito 50 pesos each. Yung per nakapack-pack na yan sila lahat. So isang ganito daw 50 pesos. Ha? Batang mura. Kasi ito naman saging, yung per kilo niya is 899. So mga 90, mga 100 pesos. 100 pesos naman ang per kilo. Ito naman tayo sa so ito. Sa strawberry. Ang strawberry naman is 1699. So mga 100, 17.
180? 180 pesos ang ganito isang pack. Ang mura, no? Mura ba? Parang ang mura ng grocery nila. Ito naman sa bread naman nila, guys. 199 ang isang croissant, no? So 199 tayong magkano yan? 25 pesos. Ayun, tapos ang lala pa kasi 50% off starting 20. Anong 20 alas 8? From 8 p.m. to 12, siguro to, no? 00. 12 ng madaling araw. Mag 50%. So yung 25 magiging 12 na lang, no? Ay, yung 25 pesos each magiging 12 or 10 pesos each na lang siya. Ba't ang mura? Tama ba itong mga nangyayari? Tapos sabi rin ng mga taga AirAsia, ang mura daw ng hotdog kasi nagluto-luto daw sila, naggrocery din sila. Yung sausage daw dito super mura. Mga guys, kung magluluto kayo, ang mura nga ng sausage 1609, no? So mga 180 pesos. Tapos ganito na siya, ang dami na 2, 4, 6, 8, 9. Sausage pa siya na parang totoo. 180 pesos, tapos yung parang totoong sausage na siya na 9 pieces. Oh my gosh. Okay, sa next na balik natin sa Kazakhstan, magluluto-luto tayo na. Babalik tayo dito kasi ang ganda ng bansa nila eh. No? Sobrang na-enjoy ko. Actually, nabitin ako. Yung 8 days ko dito, nabitin ako. I wanted to stay longer. So kung mga VA kayo or mga work from home tapos gusto nyo mag-work dito sa Kazakhstan, di ba, pwede kayo mag-stay sa mga Airbnb or dyan sa hostel namin. Ang bilis ng internet sa hostel namin na AQ Mini Suites. Of course, you can use my discount code. Nag-promote. You can use my discount code pag nabubook kayo ng mga hotel sa ibang bansa or even sa Philippines, no? Para magkaroon kayo ng 5% discount. Use my code Marvin sa Mako Clock. But anyway, if mag-work kayo dito, VA for example, imagine, pwede kayo magluto-luto lang ng mga hotdog. 180 pesos lang yung 9 na peraso. It will last na ng ilang morning, di ba? May breakfast na kayo. Sa hostel namin, free yung breakfast. Kung mag-Airbnb kayo, ang gandang option ng Kazakhstan. Visa free tayo mga Filipinos, no? You can stay here for 30 days na visa free. So, pwede nyo i-consider guys. Kazakhstan, ang ganda dito. Okay guys, so natapos na yung ating tour dito sa Almaty, no? So medyo mahina lang yung boses ko kasi nasa hostel ako at medyo may mga tao dito sa kusina. So i-discuss ko na sa inyo yung total na nagastos ko dito sa Almaty. 7 days lang pala ako, akala ko 8 days. So 1 week lang ako dito sa Almaty, no? 7 days. So, ito yung papakita ko sa inyo ang aking budget. By the way, ito yung common area ng aming hostel. Yan, di ba? Merong working area dito. Hindi ko yata napakita masyado. Yan, mag-aalas do. Ano na ba? 11 na. 11 p.m. So, medyo wala ng tao. Yan na guys, budget reveal for our 1 week in Kazakhstan. Ang total is 69,691 yung naka-green. Ito yung breakdown na. Yan, ayusin natin para makita nyo yung lighting. So yan, travel expenses, yung more details, and then yung cost. Yung round trip ko na airfare, ayan, AirAsia, Manila, Kuala Lumpur, and then Almaty. No, dalawang flight yon, no, round trip, 48,179. Yung aking hotel is AQ Mini Suites. So yan, 1,236 times 6 nights, less discount if you use my code Marvin sa Mako Clock. So yan guys, makaka-receive pa kayo ng discount ng mga 300 pesos. So magiging 7,116 na lang yung aking hotel. For the food guys, hindi ko naman na-compute lahat ng kinain ko dito ng super detail. But on the average, 500 pesos per meal. Ayan, so 500 times 13 meals, 6,500. Discuss ko lang yung meals. So, iba-iba kasi yung presyo ng meals dito. If kakain kayo sa mga, like for example, yung kinainan ko na Korean restaurant, sa mga fast food, sa Nice to See You na convenience store, or sa mga parang local na karinderya lang nila dito style, usually ang magagastos nyo around 200 to 300 pesos per meal. Pero kung kakain kayo sa parang regular or parang formal, mas okay na restaurant na local, kakain kayo ng mga plov, bishmarhak, basta yung mga local dish nila dito, nagre-range yun ng 500 pesos to 600 pesos. So to be safe, ginawa ko na lang na 500 para conservative yung ating budget. But although nakita niyo naman sa vlog ko, 'di ba? Minsan may kumakain ako na sa mga 300 pesos lang. Para conservative, ginawa ko na lang 500, okay? Tapos free na kasi yung breakfast ko dito. So 13 meals na lang, yung lunch tsaka dinner. Tapos yung dinner ko nung first day. So on the average, ang food ko dito is 6,500. Yung tours na na-avail ko is yung Kolsai, Kandy, Charyon, and 2,802.
yung transportation ko, merong history drive. So, chinek ko lang yung history ko sa InDrive. So, based sa history ko, ang total ng nagastos ko sa InDrive, 12,550 tenge or 1,434. Ang mura ng transportation ko, di ba? 7 days na ako dito. Extra for coffees and souvenirs. Di ba nagkakape-kape kasi ako minsan, tapos bumili ako ng mga ref magnet. Ang estimate ko mga 2,000 pesos lahat yun. And of course, travel tax, 1,620. Total na nagastos ko, 69,691. If mag-avail kayo ng Big Almaty Lake, ito kasi di ba na-cancel yung tour ko. If mag-avail kayo yan, 3,422. So, ang total, kung mag-avail kayo ng Big Almaty Lake, 73,113. Yun yung nagastos ko sa aking 1 week dito sa Kazakhstan, 69,691 or roughly mga 70,000. But given na yung hotel ko is nasa 1,000 pesos lang per day, if syempre mag-hotel kayo ng mas mahal, you have to adjust your budget. For example, if mas maganda yung hotel na gusto nyo, siguro instead of 70,000, makakagastos kayo ng mga 80 to 90,000 pesos. No? Depende again sa gusto nyong hotel or gusto nyong klase ng pagta-travel. But basically at least mayroon kayong estimate kung magkano yung magagastos nyo. So yun yung nagastos ko for 7 days, around 70,000 pesos. And guys, I think I'm gonna end the vlog and one more look of our hostel. So kung gusto nyo rin mag-book dito, I highly recommend. Mabilis yung wifi, pwede kayong magtrabaho dito. AQ Mini Suites Hotel. So guys, kung makikita nyo no, sa 69,000 na budget ko, 48,000 yung airfare. So, sobrang laki talaga ng chunk ng airfare. Pero pag nandito sa yung hotel, nabayaran ko na naman yan, no? So, ayan, yung airfare ko tsaka yung hotel ko, kung for example, na-book nyo na, yung pocket money ko na lang is yung 6,500 plus 2,800 plus 1,400. So, ang total niyan is nasa mga 14,396. So, kung naalala nyo, di ba, nag-withdraw tayo ng 11,000. Tapos, yung iba kasi naka-credit card. So, umabot siya ng mga 14,000. So, mura talaga, no? Sobrang mura ng Kazakhstan. Imagine, 1 week ko dito, yung pocket money ko is nasa mga 14,000 lang. But again, yung airfare talaga yung magpapamahal. So if may makuha kayo na sale or you book your airfare in advance, then mura na pag nandito na kayo. So I hope i-consider nyo rin ang Kazakhstan. Ayun lang naman guys, maraming salamat. Sobrang na-enjoy ko yung Kazakhstan. Like, super underrated. Kailangan yung puntahan dyan. Parang feeling ko nabitin ako sa 1 week ko dito. Parang I wanted to stay more. Pero nakabook na ako ng mga flights ko kasi and all the hotels sa mga next countries. So hindi ko na pwede ma-adjust yung aking itinerary. But ayun lang, maraming salamat. I hope na-enjoy niyo yung ating trip dito sa Kazakhstan. And I'll see you again on the next one. Maraming salamat guys. Bye-bye!